Ganito kadami ang mga tao dito sa Baclaran tuwing sasapit ang araw ng Miyerkules, sapagkat ito ang kanilang tinatawag na Baclaran Day. Kahit siksikan, ay hindi mapipigilan ng mga tao na mamili dito sapagkat dito sila nakakabili ng mga murang paninda gaya ng damit at kung ano. Mula dito sa footbridge, ay matatanaw na ang mga side of vendors na nakahilera sa sidewalk. Kahit gaano at hindi sikat ng araw, sila ay patuloy pa din kumakayod sapagkat ito lamang ang tanging paraan na alam nila para sila ay mabuhay. Kung iyong susumahin, sila lamang halos ang nagbibigay kulay at buhay dito sa Baclaran. Paltukan, sigawan at habulan. Kaya ang malimit na eksena sa pagitan ng mga MMDA officials at ng mga side of vendors. Dito lamang yan sa Baclaran, lalo na kapag may cleaning operation. Ngunit, sino nga ba ang iyong papanigan? Ang mga side of vendor na naghahanap buhay para makakain sa isang araw o ang mga MMDA officials na nagsasabing trabaho po lang? Dito kahit pa paano, araw-araw ka magtinda, kahit pa paano may araw-araw ka rin kita. Hindi kayo natatakot na huliin kayo ng mga MMDA? Sanay na ako. Naranasan nyo na bang mahuli? Oo, naubos ang ating dako eh. Kaya- Sinusunog nila nung araw. Nung bago pa lang yung MMDA, sinusunog nila ang tinda rito. Ilan taon na pala kayo nagtitinda dito? Marami. Hanggang LRT yan. Marami. Tagal na pa nang nagtitinda na? Tagal na, dalaga pa lang ako. Ngayon, ilan na anak nyo? 4. 4 na anak nyo, ito pa rin ang hinahanap nyo hanap buhay. Dito ko sila binuhay. Lahat. Nag-aral sila. Ito ko kinuha. Bakit bitbit nyo yung paninda nyo? Hindi nyo na lang ilatag dyan? At pagka nakalapag, hinuhuli. Medyo na yung ganito kahit pa paano hindi ka hinuhuli. May tatakbo nyo yung paninda nyo? Oo, may tatakbo mo pa ng mabilis. Magkakabulan man, dala mo paninda mo. Hindi walang mahuhuli sa'yo. Mahuli ka ba, di kasama ka rin. Hindi nyo iiwan ang paninda nyo? Yeah. Kasi akat ko lang to eh. Ito to sarili ko na. Inahan ko lang namin. Kapag nahuli kayo, paano nauli yun? Paano nyo nauli simulan? Hindi, tinutubos lang namin. Tubusin mo lang yung Magkano naman ang tubos? 50 lang naman sa barangay. Pero yung MMDA, hindi na yun ako huli. Barangay na ang nanguhuli ngayon. Barangay, tsaka nakuha. Yung mga polis. Pero ang pulis hindi naman gano'n eh. Barangay lang. Barangay lang talaga. Kasi yun ang maraming tao. Pero pag ang simpleng araw, Hinahayaan na nila kayong magtinda dito. kaya Pero kapag nahuhuli kayo, naiintindihan nyo rin po ba yung mga humuhuli sa inyo? naman, ayos lang kasi kasama sa anak buhay yun eh. Natural na lang yun. Ganun talaga. Kasi sabi nga nila, illegal daw yung ganito pagtinda. Dapat daw nakapwesto. Kukuha ka ng pwestong ganyan, ang mahal-mahal ang bayan. Magkano po ang Pera bayadan? rights, pera yung araw-araw mo babayaran, ang laki-laki ng rights dyan. Kung sa 15 mil lang, meron. Eh yung araw-araw mo babayaran, 130 mo araw-araw. Imbis na yung 130, pagbabaon na lang ng anak mo, ibabayad mo pa sa kanila. Eh, di maganto na lang ako. Wala pa akong intindi yung bayaran, diba? Ganun lang yun. Unemployment ay isa sa mga dahilan kung bakit patuloy pa din dumadami ang mga side of vendor dito sa Baclaran. Gustuhin man nilang humanap ng ibang mapapagkakitaan, para sa kanila ay hina ang lahat sapagkat sila ay mga footbridge dito, tinatayuan na ng mga sidewalk vendor kasi doon nga sa dating pwesto nila sa baba, lagi to silang inuhuli. dito sa footbridge, bihira lang malay yung na dahil ilalapag hindi ng sila mga masyado vendors ang napapansin. kanilang mga paninda sapagkat dito hindi sila masyado natatanaw ng mga MMDA official. Dahil na mag-inang to, halos pati sila ay nakalatag na rin at dito na rin sila kumakain kahit na bisikatan sila ng matinding sikat ng araw. Nandito tayo ngayon, si Sir Robles, itataboy niya yung mga sidewalk vendors. Bali wala na lang sa kanilang mga vendors ang ganitong klaseng eksena. Kung inyong mapupuna, kumakanta pa ang isang tindero habang tinitiklop ng MMDA official ang kanyang payo. At ito namang isang tindera ay nakakapagbiro pa sa mga huli sa kanya sa huli nga ang kanilang kasama. Pagkatapos ng pagpapalikot pwesto, ang sinatayang ng vendors na kanina lamang at sinagalit sila upang hingin ang kanilang pahayag kung bakit sila ay nagpapatuloy pa din dumikit sa mga ng tao at sasakyan kahit anong kanila na ito ay mahigpit ay pinagbabawal dito sa Baclaran, hindi lamang ng mga taga-MMDA, ngunit pati na din ng mga pulis at barangay.
Bakit ka pa pumupwesto dito? Alam mo namang bawal. Kasi ito lang ang bakante, ito lang ang pwede sa amin para pumesto. Wala namang pambayad ng pwesto para umupo sa ganyang building. So kapag hinuli na kayo ng MMDA, tingin mo, saan nila dinadala yung mga nako-confiscate nila na Yun na gamit? hindi ko alam. Sometimes kasi baka dinadala sa bodega or binibenta na lang nila. Wala ka na bang ibang alam na hanap buhay? Wala na, ito lang ang alam ko kasi ito lang rin ang narating ko. Bakit hindi mo subukang mag-aral na lang uli para makahanap ka ng ibang trabaho? Kaya nga nandito kami, wala kami patul sa pangaral namin eh. Naranasan mo na bang mahuli ng ng MMDA? 3 times na. So nakulong ka na. Ay hindi. Ipanin ako na nahuli, pero yung ako, ba't ako mahuhuli? Wala naman akong ginawang masama. Sa tingin niyo ba, sino ang may pagkakamali? Yung mga MMDA o kayo? Both sides, pareho. Trabaho lang nila yan. Kami naman, hanap buhay lang. Bakit hindi nyo na lang subukan na, taga saan ba kayo? Mindanao ang province namin. O bakit hindi nyo na lang subukan na pumunta sa Mindanao, magsimula ng panibago? Mahirap dito, mas mahirap doon. Kasi pag sa palayan ka naman, pag oras na mahirap yung tawag ito, pag El Nino, mahirap naman yung gano'n, wala kang maaani nun. At least ito, kahit pang araw-araw, mayroon kang gagastusin. Bibenta ka ng 100, at least may patustos ka, di ba? Saan naman kayo kumukuha ng puhunan? Nangumutan na 5-6. So kapag nahuli kayo, another 5-6 uli. Oo, sa ibang 5-6 naman kami kukuha. Ganun lang yun. Pakapalan ng mukha. Pag hindi makapal, madali masugatan, di ba? Kaya ano yung binibenta mo? Ito 5 Italy ma'am, herbal siya. Mga Siropsky. Ito ang tinatawag herban, ginaganong to. Di ba may bawal pumwesto dito kasi daanan ng sasakyan to? O alam namin yun kapag hindi kami makapisto dito, wala kami kakainin. Wala kami pangbayad ng bahay. Ito, wala kami. Paano kapag nahuli kayo? Ayan mo na yun, kung mahuli kami, mangungutang kami ng 5-6 na pagpuna namin. Kasi marami kami 5-6 Marami bumbay dito Sa tingin mo, saan dinadala ng mga taga-MMDA yung mga nakukuha nilang mga paninda? Sinusunog nila. Hindi namin nakukuha yung Paano kung halimbawa nagkakahulihan na dito? Anong iisipin mo? Yung buhay mo o yung paninda mo na kinukuha na? itakbo ko yung paninda ko. Kung hindi ko may takbo, iwan ako yung paninda ko. Kaya muna hindi ako mabugbog. Mas mahal mo ang buhay mo. Mas mahal ko ang buhay ko kaysa sa paninda ko. Dalawa, 160. Ate, bakit dito mo pa naisipang magtinda? Kasi dito mas maraming tao eh. Mas maraming benta na makakabenta kami dito madami. Hindi ka ba natatakot sa mga MMDA? Di ba bawal to? Natatakot din. Pag nandiyan sila, tatakbo na lang kami. Pag wala na sila, babalik kami sa pwesto. Paano kapag kinuha nilang paninda mo? Wala na kami magagawa. Umuutan na lang ulit para sa panibagong puhunan. Magkano naman ang kinikita mo sa isang araw? Siguro, swerte na. Pagka mga 500. Linis na yon. Hindi ba masyadong magastos kasi namamasahe ka pa pauwi ng naik? Okay lang. Kasi gastos namin kung ilang pagkain. Tinitipid lang. Huwag ka makulit. Mag-interview. Ano ulit tanong mo? Nag-uuwian ka pa ba? Oo. Uwi ako mga 10 o'clock, 10, 11. Saan mo naman iniiwan yung paninda mo? Dito na lang, nakikiyabilis. Yung iba inuwi ko yung kaya kong dalhin. Pero yung iba, yan, sa tabi-tabi na lamang. Napapantayan namin. Hindi ka natatakot na baka mawala yon? Hindi naman, kasi tiwala na kami sa sarili. Magkakasamahan naman kasi kami. Basta ano na lang kayo, nagtutulungan na lang kayo dito. Ano na talaga? Sa tingin mo, saan dinadala ng MMDA yung mga nako-confiscate nila? Yun ang hindi ko alam. Baka sa opisina nila. Ngayon, uwi nila sa bahay nila. Hindi ka natatakot sa MMDA? Hindi. Trabaho nila kasi yung ginagawa nila eh. Kami naman makukulit. Alam naman namin bawal eh. Nagpupesto pa rin kami. Pag natakot ka, hindi ka kakain. Siyempre, pag natakot kami, paano kami kakain sa araw-araw? Wala kami benta sa isang araw. Ganun na talaga labanan ng buhay namin dito.
Mapapansin mo sa kanyang mukha ang hirap at pagod sa tindi ng init habang siya ay nagtitinda sa baklaran. Habang siya ay bumibiyahe pa uwi, ito na rin halos ang kanyang pahinga sa maghapong pagtitinda. Madaan, huwag mo na akong tawagan natin. Huwag mo na akong tawagan. Pag uwi naman sa bahay, Ibig sabihin, siya ay nagluluto ngayon ka pala naman ng magsasaing? pagkain para sa kanyang Oo, mga kasi anak. ngayon lang kami nakarating. Hindi ka ba nakakaramdam ng gutom habang nagbibiyahe ka? Siyempre nakakaramdam. Siyempre taste lang. Siyempre may anak ako kasi. Ngayon pala kami makakaluto eh. Nasayang na lang naman. Ang ulam naman kasi binibili na namin eh. Bakit hindi na lang kayo doon kumain sa Baklaran? Marami namang mabibiling pagkain doon. Mas makakamura kasi kung dito kasi kami magluluto. Kasi kinabukasan din pwede na kami din magsayang. Magsasag na lang, ayos na. Kaya mga 3 o'clock kasi papunta na uli kami dun eh, sa babiyahe na uli. Iiwan yung mga paninda mo. Hinahabi lang namin doon sa pwesto. Kasi 24 hours naman kasi tao doon, mismo natutulog na sa pwesto. Hindi kayo nangangamba na baka mawala yon or lokohin kayo ng kasamahan nyo. Hindi naman kasi matagal na kami magkakasama eh. Tiwala, mga ganun. Oo, tiwala na kasi nga, matagal na kami magkakasama. Tsaka minsan, napesta rin kami sa ano ba, may mga pesta doon sa Manila, pumpesta kasi may bangketa rin. Kakain mo na May gilid-gilid ng tulay. sabihin mo kay mama. Gaano bang kahirap ang pagiging sidewalk vendor? Mahirap kasi kung hindi ka makakabenta, hindi ka kakain. May jackpotan minsan, kasi, minsan bebenta kami ng 300. Jackpot na yun, okay, malaking kita na namin sa 300 kasi ang puhunan namin may stock pa. Tapos ang minsan pagka malas pa, dyan mga nanghuhuli. So hindi ka ba nalulugay kasi namamasahe ka pa pauwi ng Naik ng Cavite? Hindi na rin kasi tiyagaan na nga lang eh. Pagka maraming tao, maraming benta. Saka kanya-kanya kasing kaming diskartihan na doon. Minsan may pwesto rin kami sa damitan, accessories. Pag nakabenta kami ng maganda sa accessories, okay lang kahit may hinabenta na sa mga damit, sa mga shorts. Sa accessory na lang kayo bumabawi. Mm-mm. Yung bukas mo, kung paano mo uli paghahandaan yung araw mo bukas sa pagtitinda? Konting siguro mga 2-3 hours lang ang tulog namin kasi namimili pa kami sa Divisoria. Ngayon mga pinamili namin kasi accessories tsaka mga damit. Ngayon so mas marami kasing kayang bilhin ng mga tao doon kasi mas nakakamura nga sila at kaya dinadayo nila ang Baklaran. Pagod sa maghapong pagtitinda at sa mahigit kumulang na 2 oras na biyahe ang nagtulak sa batang ito para sa pagtulog. Kahit man lang sa panaginip niya, nawa siya ay makapagpahinga ng maayos at para naman mapaghandaan niya ang kanyang bukas. Sumisikat na naman ang haring araw at muli sa pagsikat nito ay nagbabadya na naman ng panibagong simula para sa lahat. Hindi man tayo uunlad ngayon, gawin din nating magsikap para naman magkaroon ng pag-asa sa buhay at ang pagsisikap mismo ang magdadala sa atin sa tuktok ng tagumpay. Sa araw na ito, si Mayfair hindi nagpunta sa Baklaran upang magpahinga naman at magkaroon ng oras para sa kanilang bahay at para na rin sa kanyang pamilya. Lumayas ka nga muna rito. Okay. Hirap talaga ang buhay.
Kailangan mo tumayod. Ito anak ko. Nagaigid. Ate, di ba Sunday ngayon? Di ba dapat nasa Baclaran kayo kasi mas maraming ano ngayon, mas maraming tao sa Baclaran din kasi Sunday, rest day. Maraming gustong mamili. Kailangan naman kasi magpahinga din. Lunes hanggang Biyernes titinda kami. Linggo. Nilinis. Pahinga naman para sa Panginoon. Hirap kasi ng buhay eh. Baka kung hindi ka magpahinga, madali buhay namin. Habang si Mayfair naglilinis ng bahay, ang kanya ng mga asawa ay abala sa pangunguha ng mangga. Dahil nga sila ay nasa bukid, nagtatanim na din sila dito upang may maani. Sa ganun pa man, kung mahina man ang bentahan sa Baclaran, may iba pa sila mapagkakakitaan para makapaghain ng pagkain sa kanilang mesa. Dito sa pangunguha ng mangga ay kumikita din sila kahit papaano. Malaking bagay na din ito para sa kanilang pamilya. Pinapahinog nila ito nang hindi gumagamit ng anumang kemikal o kalburo para mahinog ng madalian. Sa kanilang pagtitiyaga, sa kanilang buhay, kahit papaano ay nakakaraos din sila sa kanilang buhay at nakakapag-ipon na rin ng kahit kakaunti para sa kanilang kinabukasan. Sige. Pwede ko paabot? Oo. Sige. Ayaw, sa pwede. Pwede ko paabot? Oo. Okay. Kailan? Saan? Teka lang, alisin ko. Okay na magayos. YouTube. Isa man siyang side-off vendor, siya ay patuloy pa din sumasaludo sa kanyang trabaho sapagkat kung iyahalin tulad nga naman sa iba ay nakatambay lamang at nakatunganga sa kanilang bahay habang naghihintay ng grasya o di kaya ay kahit gaano pa man katagal dumating ang swerte sa ating buhay ay matuto tayong sumunod sa agos nito.
Dahil hindi sa bawat araw tayo ay nasa ilalim. Darating ang bukas na tayo ay magkakaroon ng panibagong simula at tayo ay mapupunta sa ibabaw. Ito si Capricorn, isang Muslim na dumayo pa dito sa Maynila para lamang patustusan ang kanyang pangangailangan. 5 taon na din siyang nagtitinda dito sa Baclaran at kahit ano pa yatang sikmat sa kanya ng mga taga-MMDA ay hindi siya matitinag sapagkat alam niya kung paano niya masusuyo o mga ito para bumait sa kanila. Si Aling Carmen naman, simula dalaga hanggang nagkaasawa at binigyan na ng 5 anak, ay hindi pa din nawawali ang loob dito sa Baclaran. Sapagkat ayon sa kanya, ay kung hindi dahil dito sa pagtitinda sa Baclaran ay hindi niya siguro mapapag-aral ang kanyang mga anak. Kahit na matanda na, ay sanay na sa takbuhan para lamang maisalba ang kanyang mga paninda sa mga opisyalis ng MMDA kapag nagkakaroon ng cleaning operation. Si Angelo, o kilala sa tawag na Si Angelo, isang Maranao na galing pa sa probinsya sa Mindanao na gaya ni Capricorn ay nakipagsapalaran din dito sa Maynila para mabigyan ng pangangailangan ng kanyang mga magulang. Nag-iisa lamang siyang anak kaya siya ay nagsusumika para maibili ng gamot ang kanyang mga magulang sapagkat dahil sa katandaan ng mga ito ay hindi na nila kayang kumilos pa para kumita upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Maskulado man ang pangangatawan ni Angelo, ay iniiwan pa din niya ang kanyang paninda dito sa Baclaran, maisalba lamang ang kanyang buhay dahil sa harassment na ginagawa sa kanya ng mga opisyalis ng MMDA kapag nagkakaroon ng operation. Ito namang si Mayfair, galing pa sa probinsya ng Naik Cavite. Gaya ng iba, siya ay nakipagsapalaran din dito sa Baclaran upang bigyan ng kinabukasan ng kanyang mga anak sapagkat ito lamang pagtitinda dito sa Baclaran ang tangi niyang alam na hanap buhay. Kahit mag-uwian man siya mula Naik hanggang Baclaran, ang laging pumapasok sa kanyang isipan ay hindi sa lahat ng araw sila ay nasa ilalim. Dadating din ang kanilang swerte, hindi man ngayon, ngunit malay nating lahat na baka ito ay bukas na. Mahirap man ang buhay ng mga sagat vendors, hindi lamang dito sa Baclaran, at naging sa ibang lugar, inatawag pa din natin ito isang marangal na sagat. Kapagkat hindi pa sinisasabihin sa mga araw, ay nagsisimula na silang kumayon dito sa pinatawag na night market. Sana sa paglipas ng panahon, ay magbigyan pa din ng gobyerno at hindi na ang sambayan ng Pilipinas, hindi pati na din ng mga sagat vendor, lalo na sa buong kanilang. Dahil kung bibigyan nila ang mga ito ng maayos sa pagpublikong pwesto, ay gano'n na para-para ng pang-ibang forum sa Baclaran. Kaya hindi na para hindi na mapag-isip pa ang marami na meron isang matinding alitan sa pagkita ng MMDA at ng mga sagat. At para mabago na rin para ng mga sambayan ng Pilipinas, hindi masama ang mga sagat. At sana sa paglipas ng mga araw na iyon ay mabigyan pansin din ng local government unit ang isang matanda na ito na namamalimos dito sa Baclaran. Kung magpapasaayos ang lahat, magkakaroon ng pagkakaisa at katahimikan sa Baclaran sa pagitan ng dalawang panig, ang MMDA at ng mga sidewalk vendors. Sinubukan namin kuhanin ng panig ng mga taga-MMDA para idepensa ang side nila base sa mga sinabi ng mga sidewalk vendors, ngunit hindi kami pinahintulutan na kuhanin sila ng pahayag na may nakatutok na kamera sa pagkakalang kami ay mga espiya ng sikat na programang investigador. At sa takot na masibak sa trabaho, sapagkat bawal silang interviewin habang hindi bumababa ang utos ng nakatataas na sila ay pinapayagan.